Dalhin mo siya rito sa akin. Itong batang ito, Array. Araw-araw ka namang nagpapakatanga. Natakot lahat ng 10 manliligaw. Sa kasalang ito, wala kang choice kundi sumama. Ibibig ko ang pabangong walang katulad. Gagawing dowry. Kahit iposasan kita kailangan. Mga tauhan, bantayan ninyo siyang mabuti. Diyos ko, hindi ba ito yung pabangong isa lang sa mundo? Nakita nyo ba ang batong nasa bote? Ang bote pa lang ay milyon na ang halaga. Wala kayong alam, mas mahalaga ang pabango kaysa bote. Gawa ito ng pangunahing eksperto. Para sa prinsipe ng Austria na nasawi ang asawa, espesyal na amoy ang ginawa. Sabi nila, kapareho ng amoy ng yumaong asawa. Eksaktong katulad. Umalis ka, servidor ka lang. Akala mo sino ka? Kailan kaya ako makakagawa ng pabangong walang kapantay? Susunod na item, pabangong isa lang sa mundo. Panimulang presyo, 5 milyon yuan. Baban ko ng 5.5 milyon. 6.5 milyon. 7 milyon sa akin. 8 milyon. 9 milyon. Ako nasa 10 milyon. Nagsikilos na ang ginang biyanggang. Sino pa ang manggahas na lumaban? 10 milyon, isa. 10 milyon, dalawa. 10 milyon, tatlo. Matagumpay na subasta. Ang matagumpay na bidder ng pabangong ito mula sa grupo Jiangsheng, Ginang Biyanggang. Saan galing ang babaeng ito? Ang lakas ng loob mong basagin, ang nag-iisang pabango ko. Alam mo ba? Ang pabangong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung hindi ka magbabayad, Huwag kang umasa, naaalis ka rito. Hulihin siya agad. Hoy, sino ka ba? Bakit ka hinahabol? Magnanakaw ka ba? Ikaw ang magnanakaw. Hay eto. Saan mo ako dadalhin? Hoy, kung hindi ako sumaklolo, nahuli ka na sana. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, di nasira ang 1-0 is pabango ni Madam. Gusto mong makihati ako sa utang. CJ, tanggalin mo to sa akin. Sumama ka sakit. Hoy, bagalan mo. Bakit mo ako dinala rito? Magpakasal tayo. Ano? Pagkatapos mag-register, yung 1-0 na utang, magiging shared debt nating mag-asawa. Ako na ang magbabayad para sa'yo. Ang lakas ng loob mo ah. Ang yaman pala talaga. Baka naman, yung legendary sugar daddy ka ba? Nakakasal sa gwapo't perpektong lalaking tulad ko. Parang nasa langit ang pakiramdam mo, di ba? Mayabang, kung hindi dahil sa 1-0 milyon na utang na to, sino ang magpapakasal sa... Hi, saang club ka nagtatrabaho? Hindi ako gigolo. Ako. Tagatulong sa konstruksyon. Katanggal ko lang sa trabaho. Wala na akong pambili ng siopao. Okay lang. Kapag nawala ng trabaho, maghanap ulit. Ngayon, maraming construction dyan. Huwag mawala ng pag-asa. Kailangan ko nang magtinda. Mauna na ako. Hoy. Saan ka pupunta? Pababayaan mo na lang ako. Gold digger ka talaga. Nung nalaman mong wala akong pera, parang multo ang takbo mo. President, hinanap na kita sa lahat. Bakit nandito ka pa? Hinahabol ka na ni Madam para sa engagement party. Sir, ilang oras pa lang ang nakalipas. Nakapag-asawa ka na agad? Totoo ang marriage certificate. Pero nasaan ang asawa mo? Ayaw sa akin dahil mahirap. Takas na siya. Presidente ka ng Jiangsheng Group. Hinahama ka pa rin? Jiang Haoyu.
Ano nang ginagawa mo sa harap ng kotse? Mag-video. Mas madaling makakuha ng trabaho kung may magandang HMPH, makapangyarihang CEO ka ng Jiangti, kailangan mo pang mag-video para maghanap ng trabaho? May pamilya na ako. Kailangan ng matatag na trabaho. Sa labas ng lipunan, ang tagumpay ay sariling gawa. Ay tama ka. Binigyan niya ako ng 100 piso. Hiniram ang sasakyan ko para mag-video. Ano? 100? Hindi na kami mag-video. Ibalik niyo ang pera namin. Makinig ka sa asawa ko. Ang asawa pala. Bakit ka nagpapanggap? Ang pagpapanggap ay hindi katapatan. Huwag nang magwaldas ng pera. Nauunawaan mo. Sakay na. Umuwi na tayo. Para lang sa mga gulay, tapos nagmukha kang ganito. Ito ang mga binili ko. Murang sariwang gulay na nakasele. Naku, naiwan ko ang bag sa hall. Sos! Bahay mo ba ito? Siyempre, bahay ko ito. Bayad na ang upa ko para sa buong taon. Mahigit 200 yuan ang singil ng locksmith. Buti na lang naisip ko. Ano pa? Tingnan mo. Fake yun. Naisip mo na ba ang dahilan kung bakit hindi mo maabot ay ang height mo? Tulungan mo naman ako. Hoy. Nakuha ko na. Hoy. Tulungan mo akong maghiwa ng gulay. Halika rito. Ano nang ginawa mo sa gulay ko? Paano ka nabubuhay hanggang ngayon? Wala ka bang alam sa pagluluto? Lagi akong kumakain sa labas. Sige na, sige na. Umupo ka na lang at manood ng TV. Wow, ang sarap. Kasing galing mo na ang chef ng pamilya namin. May personal kayong chef sa bahay? Ang ibig kong sabihin, kantina sa konstruksyon. Chef ng kantina. Sino yan? Anong nangyari, bata? 8. Tulungan mo ang nanay ko. Ano na nangyari sa nanay mo? Tulong, may sakuna. Saklolo. Ano nang balak mong gawin? Director Jam. Dati akong gwardya sa Jiangsheng Group. Nakita noon. Ano ang sinabi mo? Siya si Director Jaya. Sino si Director Jiang? Nagkakamali ka ng tao, di ba? Tama ka nga. Bakit nakatira dito sa Sir ang lugar? Hindi ka si Director Jiang. Ang higpit ng seguridad. Kabit mo ba siya? Ako. Anong kabit-kabit? Asawa ko siya. Sino ang may lakas ng loob? Hinatulan mo ako? Ako. Ikaw. Mga hayop kayo. Bagas ko ang asawa ko. Ano pakialam nyo? Nasa ilalim tayo ng batas. Kapag nanakit ka, may gaganti sa'yo. Pag uminom na siya, araw-araw niya akong binubugbog. Lagi kanyang sinasaktan. Dapat kayong maghiwalay. Hiwalayan mo ako? Papatayin kita. Ikaw. Tumahimik ka. Dalhin sa presinto. Ikaw. Mga, gagantihan ko kayo. Ang dami mong dugo. Dalhin kita sa ospital. Bakit mo dinala ang bata rito? Nasa ospital ang nanay ko, kaya dinala na kita rito. Tito, pwede ba ako tumuloy sa inyo? Siyempre naman. Pero, bakit ate ang tawag mo sa kanya? Tito ang tawag sa akin.
Mukha ba akong matanda? Gwapo nga ako eh. Kuya, dapat ang tawag mo. Bakit ka nakikipagtalo sa bata? Hindi pwede yan. Legal na mag-asawa tayo. Dapat klaro ang hierarchy. Ah, magkasintahan pala kayo ni ate. Tara na. Samahan kita mali. Hindi ko naman sinisilip ang phone kasi palaging may tumatawag. Ibigay ko lang sana. Walang kwentang tawag lang yon. Naka-Hello Kitty ka pa. Suot mo pa ang pasyama ng nanay ko. Bagay naman sa iyo. Nandito ako ha. Matulog ka na. CJ. Gumaling na ng husto ang aking sugat. Salamat sa inyong mag-asawa kahapon, sa pagligtas sa amin ni inay. Kaunting tulong lamang po ito. Kahit sino naman ay gagawa nito. Nagdesisyon na akong makipaghiwalay sa ama nito. Dadalhin ko muna ito sa amin ng lola. Salamat sa pagbabantay ninyo sa bata kagabi. Anak, batiin mo ang mga kuya at ate. Magandang araw po. Paalam. Polem. Nay, kahapon ko po kayo nakita na naghahalikan. Magkakaanak na po kayo, di ba? Jiangxing Corporation. Mag-ayos ka na agad. Paparating na si President Yang. President Gayang. Hindi mo ba alam, binili ng Jiangxing ang kumpanyang ito noong nakaraang taon. Mga top executives nila ang namamahala rito. Hindi pa nakakapunta dito si President Yang. Pinakamayaman sa Jiangxing si President Yang. Bata pa lang ay maihawak ng malaking korporasyon. May 8 pack abs at malapad na balikat daw. Pangarap ng napakaraming dalaga. Ang putla ng mukha mo. Lagyan kita ng kaunting lipstick. Alam mong darating si President Yang, ba't nandito pa kayong lahat? Magmadali kayo sa pagtanggap sa kanya. Kumusta, si Jiang? Lingxi. Bakit ka rin nag-internship dito? Huwag mong isipin na ang makukulay mong damit ay makakaakit ng pansin ni CEO Jiang. Sino bang nagsabing gusto kong pansinin ni Jiang? Mga kasinungalingan. Mula noong ika-3 baitang, lagi mo akong kinakalaban. Palagi mong ninanakaw ang atensyon sa akin. Ngayon naman, gusto mong agawin ang regular kong posisyon. Lingxi, sinasadya mo bang gulo ako? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong maintindihan. Alam kong may binabalak ka. Payo ko sa'yo, huwag kang mag-imbento ng mga bagay na hindi naman sa'yo. Mahal, nagustuhan ni CEO Jiang ang gawa ko, di ba? Labis na humanga ang CEO sa inyong ay silang uwi walang amoy. Inutusan niya akong tawagin ang tagagawa para makipagkita sa kanyang opisina. Lingxi. Lingxi. Isang baguhan lang na intern. Paano mo nagawang pahalagahan ni CEO Jiang? Pinasundo ka ni Jiang sa kanyang opisina. Pasok ka. Ikaw ba yon? Kilala mo ako. Hoy, may importanteng lakad si CEO Jiang. Pumunta muna sa HQ. Mauna ka na. Mukhang may taong di pinagpala sa karang yan. Gustong umakyat kasama ni CEO Jiang. Panaginip mo yan. Ayon kay Assistant Chen, gusto ni Jiang gamitin ang pabangong to. Magiging flagship product natin. Mahal, akin na tong pabango ha. Malaking paborito sa akin. Paglingkuran mo ako ng maayos mamaya. Pangit. Paalisin mo si Lingxi. Anong gusto mong gawin ko? Sige na nga. Basta gusto mo, pwede siyang tanggalin anytime. Ito ba ang ipinasa mong proyekto? Isang tambak ng basura. Sabihin mo, anong masamang paraan ang ginamit mo para makapasok sa Jiangxing? Pumasok ako sa Jiangxing sa pamamagitan ng aking profesional na kakayahan. Wala akong pakialam kung paano ka pumasok dito. Ang alam ko lang, ang mga trainee na katulad mo ay hindi maaaring maging regular na empleyado. Pinapayuhan kita na mag-resign ng kusa. Hindi pa tapos ang aking internship period at hindi pa ako nakapag-regularization exam. Hindi ako basta-basta mag-resign.
Ayaw mong sumunod, bibigyan kita ng isang pagkakataon para matauhan ka sa iyong mga kakayahan. Ito ang nangungunang hotel brand, Aman. Kung kaya mong kumbinsihin si Edson na gamitin ang ating pabango, bibigyan kita ng tsansa na sumabak sa regularization exam. Pero, kung hindi mo matatapos ang proyektong ito, mag-empek ka at umalis ka rito. CJ, kung makuha ko ang proyektong ito at pumasa sa regularization exam, dapat kang humingi ng tawad sa mga sinabi mo kanina. Wala kang alam sa hirap ng buhay. Bakit ipinasa sa iyo ni I ang Aman Project? May problema ba ang project na ito? Naku po, hindi mo alam. 4 na katrabaho na ang pinadala para makipag-ayos sa project na ito. Wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Lahat ay nag-resign pagkatapos makilala si Edson. Meron pang isang trainee na umakyat sa rooftop para magpakamatay. Mula nang mag-attempt ang trainee, nag-utos ang kumpanya na ipagbawal sa mga babaeng empleyado ang makipag-ayos sa mga proyekto ni Edson. Bakit kaya ipinasa ni Director Zap ang project na ito sa Leslie? Hahaha, Tara, CEO Jiang. Gusto mo bang uminom? Masaya ako sa pakikipagtulungan sa Jiang Sheng Group. Tagumpay ang partnership. Ha 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 ha. Bakit sumama ka kay Director Son uminom? Tinawag ka pa si Jiang. Ito yung sinasabi ko sa'yo, bagong trabaho ang inaplayan ko. Pinadala ako ng kumpanya para mag-negotiate. Ang gusto ni President Sun kanina, pinapakiusapan ako na imbitahan si Jiang bilang kinatawan niya. Yung si Jiang na sinasabi mo, hindi ba yung isisi ng Jiang Sheng Group? Pumasok ka rin sa Jiang Sheng. Mali ka. Bakit sumayaw pa si Director Son sa... Niloloko lang niya ako. Mamaya mambabastos pa yan. Naku, si Director Son talaga. Manyakis, kahit lalaki hindi pinatawad. Kung alam mo na bastos siya, bakit hindi ka umalis? Gusto mong mabayaran agad utang, kaya tiis-tiis ka sa kahihiyan. Huwag kang papasok, lahat ng utang, ako na ang bahala. Hugh Linksay. Nababaliw ka na ba? Ha 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 ha. Akala ba ni CEO Jiang? Malaking proyekto ang binigay ko. Kaya pinadala ka para aliwin ako? Ha? Hindi ba? Lumapit ka. Behave ka. Inumin mo to. Nako, hahaha. Halika dito, Boss Jiang. Ang bait mo naman. Ay. Naglagay ka pa ng magandang babae? Para aliwin ang kalungkutan ko? Anong balak mo? Gusto ko lang makipag-inuman sa... Huwag kang mahiya. Tara na. Bitawan mo ako. Bitawan mo na agad. Aray. Gusto ko ang mga babaeng mainitan ng ulo. Sinabihan na kitang huminto, hindi mo ba naririnig? Alam ko. Ayaw mo na sa proyektong ito? Gusto mo bang Mali ako. Pasensya na, pasensya na. Tigilan mo na ko. Ang proyekto ko, maraming gustong kumuha. Para sa isang babae. Sulit ba? Seryoso na tayo. Anong balak mong gawin? Dapat kang sumunod ng maayos. Seryoso ka ba talaga? Kulam high. Ano kung hindi?
Hindi ba ito ang Giant Kidate Group? Higit 100 milyon ni D. Giant. Ha, bakit ka nasa kwarto ko? Ang bilis mong magbago ng ugali. Kagabi, hinubaran mo ako. Buong gabi kitang inasikaso. Ako ba nang naghubad sa'yo? Ha? Hindi lang yon, ninakaw mo pa ang butons kong ₱9. Sabi mo ako raw ang hepe ng Jiangxe. Nagpapantasya ka ba ng pag-ibig? Akala mo mahal ka ng hepe? Ang lakas ng loob mo. Nako, bakit ko nakalimutan lahat? Baka may iba pa akong ginawang kahihiyan. Umalis na ako bago pa lumala. Baka mapahiya ako ng husto. Takbon at makalimutan ang lahat. Bilisan natin. Nakakahiya ang pagtayo ko rito. Takas na. Nako, nahuli na ako. Hoy, tumigil ka. Nakita mo na ang lahat. Panagutan mo to. Tapos ka nang magdamit, tatakbo ka na. Babae kang walang hiya. Bakit nandito ka pa? Natalo ang proyekto, galit pa si Eso. Gusto mong mawala ng trabaho ang lahat. Sumabay ka pa sa pagkawala ng trabaho. Isusubo mo ba ang buong kumpanya? Director Zhao, walang proyektong natatapos sa isang pag-uusap. Inaayos ko na ang plano para sa Aman Hotel. Ipagpapatuloy ko ang proyektong ito. Tama na, Kiyu Lingxi. Wala nang oras ang director sa mga dahilan mo. Walang kwentang empleyadong hindi maturuan. Ang pagstay mo'y ikahihiya ng Jiangsheng. Sabi ko na nga ba, ipinasa ni Director Zhao ang proyekto ni Edson para ipahirap kay Q para mapaalis siya sa kumpanya. Director Zhao, ang ugali ni Edson, mas alam niyo po yan kaysa kaninuman. Q Lingxi, anong ibig mong sabihin? Nagdadahilan ka sa kakulangan mo. Hindi po. Hindi ko iiwan ang proyektong ito at hindi lalaya sa Jiangxe. CJ, tingnan natin kung paano mo ayusin to. Hello, Tapos ka na sa trabaho. Kailan ka susundo? magtaksi ka na lang, may overtime pa ako. Overtime. Sige, putulin na natin ang usapan. Anong balak niya? Ito ba ang tawag niyang pananagutan sa akin? Nakaka-interes talaga. Ngayon hindi lang sarili ang pinapakain. Pati lalaki kailangan pakainin. Paano hindi mawawala ng pag-asa? Nakakatakot naman. Nakakatamad mag-isa sa bahay. Tignan natin kung kailan ka matutunaw. Kailangan ko pang maghintay. Ikaw muna ang lumabas. Anong ginagawa mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na kailangan. Proyektong Hotel Aman. Ang matandang manyak na iyon. Plano mo pa bang makipagkita sa kanya? Mag-iingat ako. Magkita tayo sa public area. Huwag kang mag-alala. May natatangi akong plano at espesyal na solusyon. Kalidad-presyo ratio. Tiyak na pag-iisipan nila ang plano ko. Ang proyektong ito. Director Zhao, basta makuha ko ang proyekto. Papayag si Director Zhao. Ang pagsusulit para maging regular. Kahit 1-0 kami na intern, 2 lang ang mapipili. Pero naniniwala ako sa sarili ko. Naniniwala ako sa'yo. Bibili ako ng midnight snack. Sige, go. Assistant Chen. Yung nakaraang Aman Project, 200 milyong ETH ang investment. Ako ang nag-invest. Sabihin mo sa kanila, kondisyon sa investment natin. Tanggalin si Elson sa sales. Masusing pinag-aralan ko ang Aman Hotels. Ang pabango at langis na produkto, masyadong ordinaryo at magkatulad. Hindi akma sa eksklusibong konsepto ng luxury hotel sa paghahalo ng kaya base sa mga sub-brand na may iba't ibang estilo ng Aman. Nagmungkahi kami ng magkakaibang plan. Para sa Safari Luxury Hotel, gumamit kami ng herbal scent. Sa Chinese Garden Style, Chinese Style Scent Blending. Bukod pa rito, ito ang lahat ng aming iniaalok na fragrances. Director Song.
Napakaganda ng proposal ni MS Go. Eksakto ang kailangan namin ngayon. Ang kakaibang plano na ito, akma sa aming restructuring strategy. Kung ganun, pwede na nating pirmahan ang project. Talagang outstanding ang plano ni MS Go. Kakausapin ko ang kumpanya. Kung walang problema, ipapasa ko sa chairman para aprobahan. Tama, kailangan sundin ang proseso. Bukod sa proposal, may itatanong ako kay MS Go. Sige po. Bagong transfer lang ako sa Jiangcheng. Wala pa akong matirhan. Gusto ko sanang itanong kung saan may murang papahan. Yung medyo moderno. Murang upa, sa tamang tao kayo lumapit. Hindi naman masama ang lugar na ito. Dito ko pinili na titira nang ako'y dumating sa Jiangcheng 1 taon na ang nakalipas. Mabusisi akong pumili sa lugar na ito. Sakto nang may nagpapaupa sa kapitbahay. Maganda ang transportasyon, sa ilalim mismo ang istasyon ng tren. Medyo lumalang ang bahay. Pinakamahalaga, mura ang renta. Oo, maganda talaga dito. Ako na. Manager Song, mukhang malapit ka nang matapos mag-ayos. Mauna na ako. Sandali lang. Magkapit-bahay na tayo ngayon. Huwag mo na akong tawaging Manager Song. Tawagin mo na lang akong Siming. Siming, sige, Song Siming. Tatawagin kitang Lin Shi. CJ, kahit ano ang tawag mo sa akin. Uwi na ako. Pinapatawag niya akong si... Bakit parang ang awkward ng pakiramdam ko? Huwag na lang isipin. Halika dito. Lin Shi. Ang dami mong tinulong na aparador ngayon. Pagod ka siguro. Medyo marami akong niluto. Bigyan kita. Sige, salamat. Ayos talaga, Lindsay. 1 oras lang akong nag-overtime. May iba ka ng kasama? Hindi, nagkakamali ka. Kaya pala. Medyo bitin ang isang simpleng mami na ganito. Luto ako ng iba para sa'yo. Pero, marunong ka ba talagang magluto? Matututo ako. Mahal, anong gusto mo, yung lulutuin ko? O yung mami na niluto niya? Sige, mauuna na ako. Ang mami ko, sasabay na rin sa akin. Kao Lamhi, kami ay magkaklase noong high school. Payo ko sa'yo ang isang pangunahing prinsipyo. Sa buhay, kailangan mong malaman, ang pagpapanatili ng dignidad ang pinakamahalaga. Sino ang nagpahintulot sa'yo? Mag-aksaya ng kumpanyang supplies, mag-imprenta ng mga walang kwentang dokumento. Hi, Ginoo. Manager Joe. Bilang isang manager, ganito ka ba laging trumabaho sa mga tauhan mo? Assistant Manager Tran, hindi mo alam ang sitwasyon. Si Kao Lamhai, sinubukan kong turuan siya. Binigay ko ang pinakamahalagang proyekto, kaswag ang lupay hindi naging pader. Nagalit pa kay Presidente Son, lahat ng proyektong kolaborasyon. Sinira niya ang lahat. Sa palagay ko, hindi na dapat panatilihin ang ganitong tao. Sisira lang siya sa kumpanya. O alternasyon, ganun pala ang istorya. Mukhang may punto ka. Sige, ikaw ang tatanggalin. Haha, ikaw, narinig mo ba? Natanggal ka na sa trabaho. Dapat umalis ka na lang ng kusa. Naghintay ka pang tanggalin ng headquarters. Wala ka talagang hiya. Wala kang kahihiyan. Ikaw ang pinagsasabihan ko, Manager Joe. Ikaw ay natanggal na. Ano daw? Manager Joe, gaano katagal na kayo sa kumpanya?
3 taon na mula nang itatag ito. Naglakas loob ka pang banggitin ang 3 taon. Noong nakaraang taon, nag-utos ang Pangulong Jiang. Bawal ang lahat ng babaeng empleyado na sumali sa proyekto ni Director Son. Hindi mo ba alam? Nagmalaki ka dahil matagal ka ng empleyado. Tumutol ka pa sa utos ni Pangulong Jiang. Ang pagpapanatili sa tulad mong empleyado ay sisirain lang ang kumpanya. Assistant Chen, 3 taon akong nagsilbi ng buong puso. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin ng ganito. Tumahimik ka. May ipapaalam pa ako. Ang intern na si Qiu Lingxi ay itinatalagang regular na empleyado. Assistant Chen, hindi ito makatarungan. Nakasira siya sa interes ng kumpanya. Hindi lang siya naparusahan, na-promote pa ng maaga. Hindi pa ako tapos magsalita. Ano ang minamadali mo? Sa negosasyon ng Amen Hotel Project, napakita ni Qiu Lingxi ang husay na may mahalagang kontribusyon. Binibigyang halaga ng Jiangsheng Group ang talento, kaya desisyon naming i-promote siya. May tututol pa ba? Ano, nakipag-negotiate pala ng matagumpay si Lingxi. Grabe, ang galing, matapang lang ako, may konting tapang lang at swerte. Palakpakan natin siya. Qiu Lingxi, huwag kang magyabang. Kahit wala na si Manager Joe, hindi mo pa rin ako matatalo. Kumanan sa susunod na kanto. Direk Yang, sa unahan, kumanan. Nandito na naman tayo sa kumpanya ni Mrs. Saan ba ako pupunta? Kailangan pa bang magpaalam sa'yo? Hindi naman. Hindi yun. Kung sasanduan mo si Mrs., sabihin mo ng diretso. Pinalibot-libot mo pa ako. Para na, kuminto ka ngayon. Direk Yang. Direk Yang, ayos lang po ba kayo? Bilis. Magmadali ka. Hindi, saan mo ba ako pinapapunta? Anong oras kita sa sanduan? Saan kita sa sanduan? Hindi mo na kailangang sunduin ako. Lumayo ka na sa akin, kasama ng sira mong kotse. Huwag mo na akong habulin. Bakit nandito ka? Katatapos ko lang sa trabaho. Nakita kita kanina na bumaba sa mamahaling kotse. Si Assistant Chen pa ang driver mo. Sa iyo ba ang kotse na May utang ako kay Assistant Chen. Utang ko sa kanya. Pilit niya akong pinasakay sa kanto. Pilit niya. Tama, ako ang pumilit. Ako mismo ang pumilit. Hindi ka nagsasabi ng totoo? Nakita ko lahat. Nagkakapaan kayong dalawa. Kayo ba ay... Ako at si Ast. Chen, anong iniisip mo? Ganoon ba? Mali pagkakaintindi mo. Oo. Ikaw ang may maling hinuha. Istopepido. Magbayad ka na, huwag kang magreklamo. Sahod na, bayaran agad. Saan ka pupunta? Night market. Mga peking produktong ito, no? Pek, minamaliit mo ako. Ako ang, hindi, nangungunang perfumer sa Asia. Mga likha ko ang lahat ng ito. Ang galing mo, nagbebenta ka sa kalye. Ano naman kung street vendor? Marami namang natutuwa. Marami akong regular na suki. Ang kombinasyon ng dalawang amoy, talagang masino. Mahirap makahanap sa merkado. Nang katulad nito, Di ko inakalang marunong ka ng pabak. magkano bawat bote? 50 piso. Nangungunang perfumer sa Asia, 50 piso lang. Magkano ta? 5,000 piso. Hoy! Ikaw, 5K sa pabangong kalye. Nababaliw sa pera. Di marunong tumingin ng kalidad. Alam mo ba ang pabango? kuya, isang bote ng pabango ilima yuan. Isang taon walang nabenta. Paano kita pakakainin? Ako sasagot sa'yo. CJ. Anong ginagawa mo? Rich Kid Jiang Cheng. Ang tagal nating hindi nagkita. Ano tawag mo sa kanya? Rich kid. Ang ibig niyang sabihin, sa aming magkakaibigan, ako ang unang nakapagdeposito ng bahay. Naiinggit sila, kaya tawag nila sa akin Deposit King. Deposit King. Tama, tama. Kotse ng kumpanyang ito, mukhang hindi naman sala sa pampagawa ng deposito. Nagpapapansin sa mayamang ale. Upahan lang ang sasakyan. Galing sa ambagan ng upa, masyadong mapagmalaki, wag mo ilantad ha. Gets ko. Ipapakilala ko, ito ang matalik kong kaibigan, Lu Jian, pinakamagaling na perfumer, at ang aking asawa, Qiu Lingxi. Madam. Kailan nakuha ng bata na ito ang kanyang asawa? Bakit hindi mo ako ipinaalam? Siya ay karat, ngunit sinusubukan lamang kong gumawa ng pagsasanay ngayon sa sangay ng Giang Feng.
Giyang Teen produkto. Ito lamang ay nakaayos para sa'yo. Praktika tulad nito. Kaya ang aking kapatid na babae, sa tingin ko, sa kama. Ano ang mali? Kung hindi ka nagtatrabaho, wala ka na. Huwag mo akong magbebent. Ito ay wholesale. Mangyaring surya ito. Tanungin ang iyong mga mayamang babae. Bumili ng higi. Bumili ng maraming. Hindi kailangang bumili. Ito ay easy sa pamamagitan ng aking kamay. Ibibigay ko sa iyo kung gusto mo ito. Anong regalo? Mayroon bang higit pang pagbabayad? Bumili ito nga. Kumuha ang lahat ng mga ito. Maaaring. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yan eh. Baliw ka ba? 1,000,000 Jess. Ito ang iyong kaibigan. 5,000 isang botel. Kabuang 1,000,000 yan eh. Nagbebenta ako ng mga patas na items. Hindi nagdaraya ng mga lumang bata. Ito ay masyadong mahal. Anong mahal? Ito ay tungkol sa sining. Hindi makakabili sa labas. Ang tunay na wire transfer na. Lahat ng iya. Pumunta sa self. Mangyaring mag-ingat, ma'am. Madalas na makikilala tayo, ma'am. Kailan mo ito binalas? Sa'yo ba galing ang amoy na ito? Hindi ko ibebenta ito. Gagamitin ko to para hanapin ka. Ang amoy na ito. Kahit sa kabilang dulo, naamoy ko pa rin. Pagdating sa ilo, kahit aso'y mapapahiya. Ang Yani Blooming design ni Q-Linksy itatakda bilang main product sa susunod. Pagkatapos may rehistro, agad itong ginawang flagship product. Karapat-dapat sa promising talent title. Salamat sa suporta, sir. Q-Linksy. I double-check mo ang formula. Ipasa sa production team. Bilisan ang production schedule. Opo, sir. Bilis. May shoot pa ako. Mga design ng walang kwenta. Huwag na kayo kumuha ng basura. Sayang sa oras. Tapusin na natin to. Bigay nyo na yan. Tingnan mo ang camera. Yes, tamang expression. Cut. Ang pangit ng pabango na to. Nakakasakal talaga. Nako, ate. Namamaga ang leeg mo. Ano? Tingnan mo nga. Ay. Bakit? Bakit? May problema ba ang pabango? May allergen ba ito? Tingnan mo. Namamaga na ang leeg ko. Impossible. Walang allergen sa pabango ko. Bilyon-bilyon ang kontratang pangako ko. Nasayang lahat ng plat. Dapat nyong bayaran lahat ng pinsala. Kolamhay. Ano ang nangyari? Direktor CN. Napapadalas ang padalos-dalos natin. Ginawang pangunahing modelo ang trainee. Pangunahing modelo. Ni hindi niya alam ang mga allergen na ipinagbabawal sa pabango. Kung ganito, pangarap pa maging perfumer. Kolamhay. Mas bagay kang mga ngalakal. Sa night market. Cheng Jianing, huwag mong sipain ang naghihirap. Mali, hindi ito ang pabango ko. Nakamali ang departamento ng produkto. Kolamhay. HMMPH. Ang problemang ito, hindi sasagutin ng produksyon ang sala mo. Tuloy po. Director ha, dalubhasa sa paghahalo ng pabango na si Kulin. Ako si Kulin Xi, tagapagtimpla ng pabangang umuskling mariposa. Nais kong makita ang formula ng produksyon. Sige, sandali lang po. Heto na. Hindi ito tama. Hindi ito ang original kong formula. Wala sa formula ko ang okmos. Ito ang sanhi ng allergy. Idinagdag ito sa paba. Bawal na ang sangkap na ito sa mga paba. Direktor ha, baka nagkamali ka. Paano ako nagkamali? Ikaw mismo ang nagbigay nito. Ako ang naghati. Pero hindi ito ang dokumento. Bakit naman hindi? Tingnan mo ito. Nandito pa ang pirma mo bilang pagpapatunay. Pirma ko nga ito. Ibig sabihin, bago ko ipasa sa departamento ng produksyon, may naganap na pagkakamali. Director ha, ilang bote na ang nagawa nito?
1-0, 0-0-0 bote na ang nagawa. 1-0, 0-0-0 vote. Ang nagpadala ng produkto sa departamentong produksyon. Gawa mismo ng may bahay. Sigurado ka ba? Direktang inamin ng may bahay. At saka doon, nakalagay pa ang pirma niya. Magkano ang nawala? Mga 80 milyon. Buti na lang ang unang batch. Naaga pa nating i-recall. Hindi pa nailalabas sa mga mamimili. Kung hindi, ang reputasyon natin, hindi na maipapasanla. Pambayad sa damages ni JIT, multa sa paglabag, at pampasara ng bibig. Lahat kailangan. Kung mabubuking ito, mahihirapan tayong kumuha ng endorser. Tanggalan. Lahat ng nagkamali sa pagpapadala at pagtanggap tanggal sa trabaho. Direktor, ang ibig niyong sabihin, papatanggal niyo rin ba ang may bahay? Nagtrabaho ka bang walang utak? Lindsay, dahil sa pagkakamali mo, malaki ang nawala sa kumpanya. Desisyon ng headquarters, ikaw ay tatanggalin. Direktang utos ni Director Jiang, di kita mapoprotektahan. Ha? Hoy, sabihin ko naging masyadong mabait ang kumpanya. Balita ko 80 milyon ang nasayang. Di ka pinagbayad, tinanggal ka lang. Pero sa record mong ito, wala nang tatanggap sa'yo. Tama ba ako? Magtinda ka na lang sa kalye. Nasaan ka na? Narinig ko na ang nangyari sa'yo. Muntik mo nang masira ang reputasyon ng kumpanya. Ang laki ng multa dahil sa paglabag na yon. Pero wala kang naging pagkalugi. Swerte mo na nga. Pero hindi yan ang orihinal na formula ko. Malinaw na pumirma ka dyan. Sa formula sheet na ipinrint ko, malinaw na may perma, pero pagkatapos nawala ito. Kaya napilitan akong pumirma ulit. Bago ipasa sa production team, napalitan na ito. Bago ka pumirma, dapat tiningnan mong mabuti ang mga detalye sa formula sheet. Alam kong may kasalanan ako, hindi mo kailangang magsermon. Saan ka pa pupunta sa ganitong oras? Wala kang pakialam. Tinawagan ng 1-0 beses hindi sumasagot. Alamin kung nasaan si Curious Jiang. Nasa opisina si Mrs. Jiang, nakaupong nag-iisa at tahimik. Mahal ko. Ang nangyaring ituring mo na lang na aral. Tama na. Hayaan muna akong magpahinga. Sige na ba? Tapos na ito. 80 milyon. Pantawid gastos mo na ito. Mahal ko, asawa. Gising ka na pala. Bakit ka natulog dito? Huwag ka nang magalit o pagbalik ni Assistant Chen, ibabalik ko posisyon mo. Ibabalik mo ang posisyon ko. Akala ko pagising mo, maiingat ka na. Huwag ka nang magtampo, buong gabi ako sa hallway, masakit na ang katawan ko. Bakit mo? Bakit ka sa hallway natulog? Siyempre nag-aalala ako sa'yo. Naalala ko. Tungkol dito. Noong araw na, pagkatapos i-print ang formula, ayos na lahat. Pinapapagtimpla ako ng direktor.
Kagabi, tiningnan ko ang formula sheet sa computer. Walang nakitang problema. Matapos i-print ang formula sheet mula sa workstation ko, habang dinadala sa production department, hindi ito nawala sa paningin ko. Batay sa analysis ko, posible lang nangyari noong nagkakape ako sa may nakapalit nito. Papahanapin ko si Assistant Chen para imbestigahan ito. At saka nangyari na ito, kaysa hanapin ang may sala, mag-focus na lang tayo sa pag-recover ng losses. Sigurado akong ibabalik ni Is Jiang ang position mo kapag nakita niya. Pero si manager ng GA5 ayaw sumagot sa tawag ko. Honey, sandali lang. May ipapakita ako sa'yo. Ito ang schedule ni Gia at confidential docs ng sales team. Huwag mo ito ipaalam kaninuman. Naniniwala ako na mababawi mo ang contract para makabawi tayo sa losses. Kaya mo yan. Sisikapin ko. Sira pala ang keys. Sa workstation ginawa ang palit. Ano ba to? Hindi ko akalain na ma-access ko pala ito. Ano man ang mangyari, ngayon ako ay dapat makipagkita kay Pangulong Jiang. Kahit sa ngayon lang ito, empleyado pa rin ako ng Jiang She. Subukan ko na lang. Kamusta po? Sino po ang pakay? Kailangan kong makausap si Pangulong Jiang. Empleyado ako sa sangay ng Jiang She. May mahalagang usapin na dapat iulat sa Pangulo. Nakapagpaskedula na po ba kayo? Hindi pa, pero kailangan ko siyang makita ngayon. Kung walang paunang skedula, hindi namin kayo papasukin para makipagkita sa... Magpaskedula na lang ako ngayon. Hoy! Ikaw, huwag kang papasok. Guardia. Pagde-deliver ng pagkain, huwag kang papasok. Iwan nyo lang sa reception. May note ang order na. Dapat personal na iabot. Saan? Patingin nga. Tingnan ko. Nasaan? Pakita nga. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Huwag kang tatakbo. Balik ka. Array. Bumalik na kayo sa pwesto. Opo. Tuloy po kayo. Ikaw pala? Bakit ka umupo sa upuan ni Pangulong? Nandito ako para iabot ang dokumento kay Pangulong Jiang. Nang makitang wala si Pangulo, nais ko sanang subukang umupo sa silyang ito. Maranasan ang pakiramdam ng pagiging siye, mamuno sa lahat. Ngunit bago pa man ako makaupo, nakita na kita sa pintuan. Ang lakas ng loob mo. Kung noong unang panahon, ito'y parusa ng pagpugot ng ulo. Hindi ko na ulitin. O pala mahal, bakit ka pupunta sa opisina ni Pangulong Jiang? Nakita ko na ang ebidensya ng pagkakapalit ng aking formula. Napalitan. Tingnan mo ito. Planado talaga itong ginawa ng taong ito. Papaimbestigahan ko si Assistant Chen sa lahat ng sisi ng kumpanya. Alamin kung may nakakita sa taong ito. Pinapakiusapan mo si Assistant Chen para kang tunay na sihi ang dati. Ang ibig kong sabihin ay humingi ng tulong kay Assistant Chen. Xiao Jiang. Oh, narito rin si Xiao Qiu. Anong ginagawa mo rito? Nahanap ko ang patunay ng pagpapalit ng formula. Kailangan kong maibigay mismo kay Pangulong Jiang. Sa kanyang kamay? Mahal, iabot mo na lang itong ifesi kay Assistant Chen. Siguradong iaabot ni Assistant Chen sa Pangulo. Ipagkatiwala mo sa akin. Pagbalik ni Pangulong Jiang, sisiguraduhin kong matanggap niya mismo at maibalik ang iyong posisyon. Mapagkakatiwalaan si Assistant Chen. Pwedeng itigil muna ang inyong ginagawa sa sandali. May mahalagang anunsyo ako. Desisyon ng punong tanggapan mula ngayon. Ibabalik ang posisyon ni Q Lingxi bilang perfumer. Noong una, mabilis lang ang investigasyon sa insidente ng formula ng pabango. Pinapatawag ni Yi Jiang ako para humingi ng paumanhi kay Q Lingxi ng taos puso. Ang CCTV sa kanyang workspace ay nasira na talaga. Bakit may footage pa rin na nakuha? Ang formula ni Q Lingxi ay pinalitan ng peke. Buksan nyo agad ang work email nyo. Sino tong taong di ko kilala?
Ito ang footage ng pagpapalit ng formula. Nangyari ito mismo sa loob ng opisina natin. Ang tao sa video, naka-uniformeng janitor ng kumpanya. Na-check na ang lahat ng janitor. Walang hinala. Kaya, posibleng outsider ang pumasok. Ang tunay na salarin ay nasa loob ng ating kumpanya. Isang empleyado mismo. Tiyak na gawa ng karibal natin. Naglagay ng tauhan sa kumpanya. Ang sarili nating empleyado. Sino ang gagawa ng pekeng formula? Tringyanin, nung pagkalimbag ko ng formula, pinapagkape mo pa ako sa direktor. Yun ang naging pagkakataon ng salarin. Anong ibig mong sabihin? Sa pagpapabeya mo sa formula, ako pa ang sinisisi. Kahit may palit sa formula, kung sinuri lang natin nung lagdaan, hindi sana nasira ang reputasyon ng kumpanya. Imbes na aminin ang pagkakamali, ang paggawa ng kape ang sinisisi. Paano ka nakapagbalik sa trabaho? Una pa lang, tutol na ako. Ang mga nasirang proyekto, sisikapin kong ayusin. Ayusin. Madali lang sabihin, Jiang Tin. Ang problema, sumire sa reputasyon, Jiang Tin. Mahihirapan na tayong kumuha ng endorser. Paano mo ito aayusin? Mga pakitang gawa lang. Natanggal ka na, tapos babalik ka pa. Ang kapal ng mukha. Mas makapal pa sa pader. Manira tapos tatakas. Yan ang walang responsibilidad. Bumalik ako para itama ang mali. Hintayin mo. Makukuha ko ulit si J5. Paano kung hindi? Kapag nagkamali ako, sa loob ng 3 araw, aalis ako ng kusa, Jiang Feng. Sige. Narinig nating lahat yan. Pagkatapos ng 3 araw, kapag hindi na ibalik ang reputasyon, huwag ka nang magpakita pa. At ako ang perfumer ng Jiang Sheng Fragrances. Naparito ako ngayon upang humingi ng tapat na paumanhin. Pakiusap, patawarin inyo ako dahil sa aking pagkukulang. Napalitan ang formula ng pabang, kaya nagamit mo ang maling formula na nagdulot ng allergy sa iyo. Taos pusong humihingi ako ng paumanhin. Naway patawarin mo kami. Hindi mo kailangang magpakumbaba. Ang penalty ay aasikasuhin ng manager ko. Makikipag-ayos sa inyong kumpanya. Huwag na kayong babalik pa rito. At buong pagkakamali ko po ito. Bigyan po sana kami ng panibagong pagkakataon. Balikan ang aming produktong endorsement. Ito ang bagong production batch na may tamang formula ng pabang. Pinakamapagmamalaki kong likha. Ate J5, pakiusap. Bigyan ito ng sansa. Subukan ulit ang produktong ito. Ate Jai, oras na po para sa performance ninyo. Ano ba itong inihanda ninyo? Ang matamis na amoy prutas na ito, hindi bagay sa aking gown na panggala. Paumanhin po, Ate Jai, papalitan ko agad ang pabango. Huwag nang lumayo. Ang pabangong ito ay tunay na kamangha-mangha. Kanina'y sinubukan kong ice para akong nasa kakahuyang puno ng iris, at sariwang halimuyak pagkatapos ng ulan. Kahit ang international director ay humanga, espesyal na amoy bagay sa gala dress. Si Jeff, ang reyna ng pelikula. Nag-iisang bituin sa lugar na ito. Ang pabango ay panting lang. Payag ka bang repasuhin ang endorsement contract? May kakayahan ka nga talaga. Kaya pala ipinagtatanggol ka ni GM Jiang. Pumirma na ako ng kontrata. Lahat ng produkto ng kumpanya ninyo, 2 taong global na endorsement deal. Kontentong-kontento sa talent fee. Naakit mo pati si GM Jiang. Hindi nga ito pangkaraniwan. Anong ibig mong sabihin? Naakit si Gies Jiang. Si Assistant Chen kaya ang humiling kay Sir Jiang. Tara na sa meeting. Tara na. Ikatlong araw na ngayon. Bakit parang wala lang sa'yo, ay nagpapakita ka pa sa opisina? Ang pagpilit na manatili dito. Puro kahihiyan lang ang aabutin mo. Ito ang global endorsement contract ni Giai Fai sa kumpanya.
Ito ang periodiko sa paba na kinunan kahapon sa studio. Ang pinakamabisang paraan para maging official endorser ni J5. Tinupad ko ang pangako ko, kaya makakapagpatuloy ako sa Jiangxi. Paano? Imposible. Bakit pumayag si J5 sa'yo? Zheng Jianing, sira man ang office thesis, pero gumagana ang elevator camera. Ano pa ang masasabi mo? Ang hirap talaga magtiwala, mang-api pa ng daw magkabatch sila ni Q Linksy noong high school pa. Siguradong naiinggit lang sa talento ng tao. Tutu. Peke ang video na to, siya ang gumawa ng mga peke. Huwag na kayong paloko sa kanya. Zheng Jianing. Ginawan mo ang iyong kasamahan. Sinadyang palitan ng formula ng produkto. Nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Jiangsheng Group. Nandito mismo ang ebidensya sa harap mo. Ano pa ang masasabi mo? Jiangsheng Group. At sinabi mo mismo sa akin na ito ay iyong likha. Daw Ziwuhua na pabango ay iyong likha. Ito ay iyong likha. Naimbestigahan ko na. Ang pabango ay kay Q Linksy pala. Si Director Joe ang nagsabing gawin ko. Isa lang akong intern noon. Jiangsheng Group. Director Joe. Huwag kang magsinungaling. Ni trabaho mo hindi mo magawa. Puro intriga ang alam mo. Hindi kailangan ng Jiangsheng ng tulad mo. Ikaw ay tinanggal na. Jiangsheng Group. Naipasa ko na ang lahat ng ebidensya sa legal department ng kumpanya. Isasampa sa iyo ang kasong legal. Jiangsheng Group. Lumabas ka na rito. Jiangsheng Group. Huwag kang maglabas ng anumang formula. Lahat ng dokumento ay dapat iwan. Jiangsheng Group. Putanjay na. Isinumpa mo ako. Isasabay kita sa impyerno. Mamatay tayong magkasama. Bitawan mo ako, Zheng Jianing. Sarili mong kasalanan ito. Bakit ka nandito? Nadako ako sa trabaho, nakita ko siya. Mahal, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nasagasaan lang ng asong ulol. Akala mo magaling ka. Ano naman kung taga-head office ka? Sales agent ka lang din naman. Q Linksy, maghintay ka. Bakit nasira na naman? Bakit umuulan na naman? Hello mahal, umuulan sa labas eh. Nakarating ka na ba sa bahay? Nasiraan ang e-bike, mag-taxi na lang ako. Katapusan na pero wala pa ring sahod. Mahal, humanap ka muna ng pwestong paghintayan. Sunduin na kita agad. Tagapangasiwa Chen. Halika dito alternasyon. Pang. Jiang, bakit di pa naipapasahod sa branch? Kasing pecha rin ng headquarters. Ikaw ng buwan ang sahod. Ngayon ay ika-30 pa lang. Bukas pa ang transfer. Bakit di nyo maaga mag... Ha? Ito, di pa to nangyari dati. I-release ang sahod ngayon na. Dagdag pa. Pakuha mo sa driver ang kotse sa basement. Pang. Jiang. Di pa tapos ang board meeting eh. Pang. Jiang. Ang kapitalista ba nagpapasahod ng maaga? Mahal ko. Taksi na lang tayo. Paano naman ang electric bike ko? Sira na rin, bumili muna tayo ng bago. 2,000 yuan ang bagong electric bike. May pang-araw-araw na gastos at pagbabayad ng utang. Hindi pa panahon para bumili ng electric bike. Mahal ko, manalig ka lang sa akin. Bibili ako ng bagong sasakyan para sa'yo. Hindi natin ipagpapalit ang electric bike sa kakainin nating bigas. Di na mabayaran ng kuryente at tubig, lalong di maatraso ang utang. Bakit mamahalin ang sinakyan? Ito ang sasakyan pa uwi natin. Ang mahal nito siguro. Asawa ng si, ano pong sinasabi nyo? Para lang po sa inyo ang sasakyang ito. Asawa ng sihi.
Yung ride-hailing app ko, nakadisplay na pangalan ay si Kuya Driver, nagbibiro lang siya. Hindi ako. Hindi ako. May delusyon ka ba? Akala mo kung sino ka? Si, mayamang negosyante. Kailangang magkaroon ng pangarap. Maliit na target lang naman. May discount code ako para sa luxury ride. Pag nagamit ang voucher, super tipid. Tama po, pag nagamit ang voucher, ₱1 na lang ang babayaran. ₱1. Sobrang sulit. Mahal, ito ang payroll card ko. Sa susunod na sweldo, sa'yo lahat. Hindi na kailangan. Kakakumpirma ko lang sa trabaho. Marami ka pang gagastusan. Hawakan mo na para magastos. Mahal ko. Kunin mo na, meron pa ako. Responsibilidad ng asawang lalaki ang pamilya. Muna akong mag-iingat nito. Bibigyan kita ng monthly allowance. Pangulo. Ngayong hapon, uuwi si Ginang. Yushing Yuan sa bansa. Naghanda na ako ng sasakyan. Mga 3:00 tayo alis, para sunduin siya sa airport. Sino ang nagsabing ako ang susundo sa kanya? Kailan ka nagsimulang magdesisyon ng walang paala? Ang pagsundo kay Ginang, Yu ay ayon sa may ora. At saka, hindi ba't gusto mo si Ginang, Yu? Noong una, marami kang selos dahil sa kanya, nagkagulo hanggang nasugatan. Anong parte ng mata ko ang may gusto sa kanya? Mula noon hanggang ngayon, mga lalaking nanliligaw kay Yan Ye Yu ang laging nanggugulo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nakipag-away at napagalitan ni nanay. Ngayon ba'y gusto mo na ang may ora? Siyempre naman. Bukod sa kanya, wala akong nagustuhang iba. Di ko inakala, ganito pala kapuro ang Pangulo. Pero, ang pagsundo kay Ginang, Yu, ay utos ng may ora. Ayaw kong pumunta. Kung gusto mo, ikaw na lang. Susunduin ko ang asawa ko pagkatapos ng trabaho. Mahal, nagustuhan mo ba? Sobrang gusto ko. Bagong bili ko para sa'yo. Magkano mo nabili ang kotse na Hindi naman masyado, higit sa 5,000. 5,000. Bakit ang mahal? Dapat nag-second hand na lang. Para sa asawa ko, dapat ang pinakamaganda. Pero mahal ko, naubos na ang baon ko sa pagbili nitong kotse. Walang-wala na ako ngayong buwan. Sunduin mo ako araw-araw ha. CJ, salamat mahal kong asawa. Teen UYN. Ito, ang pamana kong napanalunan sa subasta. Ipinangako ko, na sa ngalan ng aking apo, ay ibibigay ko ito. Bilang kasunduan sa pag-iisang dibdib para sa inyong dalawa, Lola. Pinangasiwaan mo ang kasunduan namin ni Haobu. Pumayag ba siya? Ngayong umuwi na ako, hindi man lang siya sa malubong. HMP, ang napili kong tao, ay hindi maglalakas loob na sumu. Nga pala, ngayong umuwi ka na. Hindi ka sinundo. Pasaway talaga ang batang yun. Tatawagan ko siya agad. Anong sinabi mo? Nagpakasal ka na? Ano? Nag-asawa na si Haobu. Paano nangyari yun? Imposible. Ang batang to. Sa wakas nagising din sa katotohanan. Akala ko ba gusto mo ng lalaki? Ang sabi-sabi, ang handaang ito ay espesyal na inihanda ni Lola Jiang para kay Teen UYN upang ipahayag na si Teen UYN ang magiging manugang ng angkan. Ang suot niya ay tiyak na makakahigit sa bida ngayon. Sandali. Sino ka? Bakit suot mo ang subastadong kwintas ng mga Jiang? Sabihin mo, ninakaw mo ba ito? Anong pagnanakaw? Bigay ito ng biyanan kong babae. Biyanan mong babae. Talaga bang ikinasal na si Haowu? Sa babaeng ito, imposible. Kitang-kita ang paggamit ng daya para umangat. Ako ang kinikilalang manugang ni Lola Jiang. Asawa pala ng CEO Jiang. Walang galang. Anong asawa ng CEO Jiang? Dadalhin kong may pangalan. Sa Jiang Cheng, may kilalang dalaga ba, na di ko pa nakikilala? Bakit di kita nakikita noon? Sa tingin ko, peke ka lang. Tiyak na ninakaw mo ang kwintas na ito. Talagang di pa nakita. Anong angkan po ang inyong pinanggalingan? Mali ka ng tao. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Di rin kami close. Anong TV Jiang? Di kami magkakilala. Bakit suot mo ang kwintas ng mga Jiang? Halatang magnanakaw.
Samahan mo ako kay Lola Jiang ngayon. Anong klaseng mahalagang kwintas to? Di ko maintindihan sinasabi mo. Ko Linshi. Kiyu Lingxi, magkakilala ba kayo? Kaklase ko noong high school yun. Anong mayaman? Charing. Intern lang sa Jiang Tiang branch, di kilalang trainee lang. Nagpalakas kay Assistant Shen para maregular. Asawa mo'y, salesman lang sa main office. Zheng Jian, napromote ako sa sariling kakayahan. Yang kakayahan mo ba? Kung di kayo nagtulungan kontra sakin, bakit ako natanggal? Yung asawa mong taga-sales. Mukhang pareho kayo. Kampi kay Assistant Shen, no? Tumahimik ka, huwag kang magsinungaling. Intern lang pala to, kaya pala, mukhang di naman, anak mayaman. Nang agaw pa ng eksena kay Miss. Peking alahas to, di ba? Class A imitation yang suot mo, no? Nagpapanggap na sosyal. Nakakahiya. Magsalita ka, paano ka nakalusot dito? Nasaan invitation mo? Bitawan mo ko, nagtatrabaho lang ako rito. Trabaho. Pokpok ka talaga. Binabalaan kita. Ang mga dekalidad ay di tulad mo, makakalapit basta-basta. Sa party ni Miss, nakasuot ka ng garish. At peking damit. Sakin, dapat tanggalin yang basurang suot mo, ngayon din. How you? Lola Jiang. Ale. Nasaan si Hao? Walang hiyang lalaki ka. Sabi ko makikipagkita na ako. Ang tagal mo naman. Palaging nagdadahilan. Ale. Di ba't hindi naman talaga mag-aasawa? Si Hao dahil may bago ka na. Huwag kang mag-alala. Ang lalaking yun, hindi makakalimot magpakita. Habang ako ang nagdidikta. Mga babaeng hindi karapat-dapat. Hinding-hindi papasok sa angkan namin. Lola. Si Hao. Dumating ka rin. Hao. Isang taon kitang hindi nakita, hindi mo ako na-miss. Huwag kang lalapit. Si Ting Yuan ang napili kong asawa para sa'yo. Buong taon. Tuwing magpapakilala ako. Laging may dahilan ka. Ngayong nandito na siya. Ikaw, magpakasal ka na, para mapanatag ako. Lola. Sinabi ko na, kasal na ako. Bastos ka. Wala sa lugar. Walang naganap na kasalan. Paano naging kasal yan? Huwag mo akong lokohin. How you do? Alam ko, galit ka sa pag-alis kung walang problem. Nandito na ako ngayon. Huwag mo na sanang ulitin. Malulungkot si Lola. Lola. Nakausap na ni Mama siya. Tanungin mo si Mama kung ayaw maniwala. How you do? Ikaw. Gusto mo ba talaga akang mapahiya sa harap ng lahat? Bastos ka. Maghiwalay na kayo. Itong matandang ito. Ayaw ko sa mga babaeng malandi. Lola. Hindi siya ganoon. Dumalo ako para respetuhin ka. Erespeto mo rin sana ako, pati ang asawa ko. May asikasuhin pa ako. Paalam na po. Walang utang na loob. Si Ting Yuan lang ang tatanggapin ko bilang manugang. Bumalik ka. Huwag po kayong magalit. Nadala lang siya ng masamang impluensya. Pansamantala lang yun. Mabait ka. Ikaw lang ang tatanggapin ko bilang manugang. Yang babaeng yan. Papaalisin ko siya. Kay Hao Yu. Binibining Yu, mutya ng Jiang Cheng, nakikipag-agawan sa lalaki. Sa isang hampas lupa, walang tirahan. Hindi ka ba nahihiya? Umalis ka. Anong pakialam mo? Kung sasabihin ko, may paraan akong paalisin siya sa lalaki. Nakakaasar. Buti na lang nakaiwas kay Lola Jiang. Kung hindi, mawawalan na naman ng 1 milyon. Bakit ka nandito? Ang ganda mo ngayon. Inatasan ako ng kumpanya na magpakilala ng pabango. Nakasalubong ko ang ilang baliw. Hirap na nakawala ako. Ano nang ginagawa mo rito? Nagpa-part-time ako. Nagtatrabaho bilang tagapagsilbi sa hotel? Mahal, anong iniisip mo? Nag-aabang lang ako para sa handaan. Talaga? Ang pangangatawan mo, ang ABC. Sayang kung hindi mag-entertain ng mga bisita. Mahal, para lang sa'yo katawan ko.
Hintayin mo akong magpalit ng damit. CJ, Direktor Jiang, may problema. May nakakita sa dalawang babae na sinamahan si Mrs. sa elevator. hanapin niyo agad sa guest room. Ang init talaga. Jiang Haoyu. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gagawin ito ng maayos. Kung may ganitong dekalidad na produkto ulit, ipagtabi mo para sa akin. Ha 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 ha. Ha. Magandang dalaga. Buong puso kitang mamahalin. Ha ha ha. Wala sa palapag na ito, bumaba tayo sa susunod. Umalis ka na, darating na ang asawa ko. Magandang dalaga. Hindi ba ako mismo ang asawa mo? Hayaan mong alagaan kita ng lubusan. Ha 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 ha. Ha. Mali ka. Amoy ni Lindsay ang pasilyo. Nasa malapit lang siya. GM Jam, paano mo nasabi na amoy ni Mrs. ito? At saka, ang mga pabango ng babae ngayon ay halos magkakatulad. Anong alam mo? Espesyal na pabango ni Lindsay ang ginagamit niya, natatangi at walang katulad. Ayaw sa alok na alak, gusto pa ang parusa? Papatayin kita ngayon. Narinig mo ba yon? Wala. Dito mismo. Papatayin kita. Sino? Sinong tumama sa akin? Si Direktor Jiang. Gago ka. Inatake mo ang taong pinoprotektahan ko. Gusto mo bang Aray, Direktor Jiang, asikasuhin niyo muna ang asawa. Ako na. Direktor Jiang. Patawarin niyo po ako. Direktor Jiang. Ipagkaloob po ninyo ang buhay kong ito. Direktor Jiang. Akala ko prostitute siya, hindi ko alam alagad ninyo siya. Kung alam kong tao ninyo siya, kahit mamatay ako, hindi ko gagawin yan. sino nagsabing pokpok siya? Si Yuxing Yuan. Siya ang nagrekomenda sa akin. Ang putang ito. Inplano niya lahat ng maigi. Pinagtripan ako. Direktor Jiang. Awa po, Direktor Jiang. Director Jiang. Yuxing Yuan. Ikaw na bahala dito. Huwag mo siyang paaalisin ng buhay. Direktor Jiang. Wala talaga akong kinalaman dito. Direktor Jiang. Masakit ba? Pasensya na, mahal, na late ako. Honey, ang gwapo mo. Pahawak naman sa pecs. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Mahal, nalason ka. Ang sama ng pakiramdam ko. Hintayin mo ako. Pupunta ako para sa paliguan mo.
Masakit pa ba ang ulo mo? Dala ko ang pagkain mo. Kagabi tayo ba? Pasensya na. Ano na nangyari sa kamay mo? Gasgas lang ito, huwag mong alalahanin. Hindi ito ordinaryong gasgas ah. Salamat. Hindi mo ako sinisisi. Salamat sa pagsagip mo sa akin, asawa. Asawa. How you. Nasaktan mo ako. Sabihin mo, yung lalaki sa hotel room kahapon, ikaw ba ang nagplano nito? How you. Ano ang sinasabi mo? How you. Anong ginagawa mo? Bitawan si Jingshan. Wala ka bang respeto sa akin? Huwag mong isipin, natakot ako sa'yo. Lalong huwag mong pangarapin na may nararamdaman ako sa'yo. Kapag sinaktan mo ang asawa ko, hindi ka makakalabas ng Jiangsheng. Nababaliw ka na ba? Lola, huwag niyo akong pilitin pakasalan siya. May asawa na ako, walang diborsyo, paghihiwalay lang sa kamatayan. Kung ayaw niyong mawala ako, huwag kayong manghimasok. Ano? Suwail. Talagang suwail, Lola. Hindi ko alam kung anong mali ko. Kay Hao yung nagalit ng ganyan. Huwag matakot. Lahat ay maayos. Nandito ang lola mo. Narinig kong papasok ang fiance ni Pangulong Jiang sa kumpanya natin. Ano? Totoo ba? May kasunduan na pala ang Pangulo. Wala na akong pag-asa. Gusto kong malaman, sino ba ang mayamang nobya ng Pangulo? Sandali muna ang trabaho ninyo. Ipapakilala ko sa inyo. Ang bagong punong ehekutibo ng kumpanya. Siya ang mayamang anak ng pamilyang Yu, si Yu Jingwan. Simula ngayon, siya ang magiging branch president. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Si Izasyu ba talaga ang nobya ni Pangulong Jiang? Karapat dapat maging nobya ng Pangulo. Ang ganda at klase ng dating niya. Jiang Sheng Group. Iba talaga ang aura. Jiang Sheng Group. Ang ganda ni President Jiang Sheng Group. Maganda ang katawan at mayaman ang dating. Salamat sa papuri ninyo. Sana sa ating pagtutulungan ay masaya tayong magtrabaho. Kiyu Lingxi. Salamat sa pag-aalaga mo sa asawa ko. Pero ngayong nakauwi na ako, hindi na kita aabalahin. Kabit ni Pangulong Jiang. Hoy, huwag kang magsinungaling. Sino ba ang nobyo mo? Nagpapanggap ka pang inosente. Hindi mo ba naririnig ang chismis? Ako ang tunay na nobya ni Pangulong Jiang. Siyempre ang Pangulo ang nobyo ko. Pangulong Jiang. Nagkakamali ka ng tao, ni hindi ko pa nakikilala ang Pangulo. Nagpapakamatamis ka pa. Marami na akong nakilalang plastic na tulad mo. Ngayon, ipapakita ko ang litrato ng nobyo ko para makita ninyong lahat. Para malaman ninyo. At tumigil na kayo sa paghahangad sa asawa ko. President Jiang. Ang mister ko. Baka naman. Mismo ba ang mister kong si President Jiang? Anong tawag mo sa kanya kanina? Jiang Fin Group. Mister ng Jiang Fin Group. Jiang Fin Group. Wala ka talagang hiya. Kaya pala ikaw ang kabit. Kunwari pang inosente. Nanliligaw ng palihim sa may fiant. Jiang Fin Group. Si Hao Yu. Hindi ka sinabihan ng tunay niyang estado. Kaya pala. Niloko pala niya ako. Siyempre. Laruan lang para aliwin. Tingin niya sa'yo. Parang asong sunod-sunod. Sisiga lang, tatakbo ka na. Lesiu, probinsyanang manok talaga. Jiang Fin Group. Manok na probinsyana gustong maging Phoenix. Jiang Fin Group. Kaya pala na-promote agad. Jiang Fin Group. Nagdala ng malaking problema sa kumpanya. Pero nakatira pa rin. Jiang Fin Group. Kaya pala umakyat ka sa kama ng president. Jiang Fin Group. Walang hiya ka talaga. Sobra na ang mga sinasabi ninyo. Nanaginip ka ba? May araw din na maging first lady ka talaga. Ipapaalam ko sa'yo. Kami ni Hao Yu ay engaged na. Ito ang lola ni Hao Yu. Ito ang singsing na regalo ni Mrs. Jiang. Ano sa palagay mo? Maganda di ba? Probinsya ng katulad mo. Kahit umakyat ka sa kama niya, milyon-milyong e-bike lang ang para sa'yo. Oy! Si Hao Yu, nagpa-file ng divorce sa'yo. Pinakasalan ka niya. Para lang pigilan ang ibang manliligaw. Ngayong nakabalik na ako. Kung may hiya ka pa, umalis ka na riyan. Ito si Hao Yu, pinagawa sa abogado ng divorce agreement.
Kung matalino ka, pirmahan mo na agad. Tigil. Sinong nagsabing maghihiwalay na ako? Sino nang pumayag na gambalain mo ang asawa? Kuya Hao-yu, dahil sa babaeng to, ganito ka tramatong sa akin. Jayang Hao-yu. Dapat ba kitang tawagin? Si Jayang ngayon? Mahal ko. Pasensya na. Ipapaliwanag ko mamaya. Naku po. Siya pala ang sisi ng Jayang Sheng Group. Dahil sa kabit, sinigawan niya ang nobya sa harap natin. Jayang Sheng Group. Anong nobya? Hindi naman sigurado. Binigyan na ng singsi. Paano magsisinungaling? Inimbitahan kayo dito para magsismisa. Kailan kita binigyan ng singsing? Ito ay galing sa lola mo. Lele. Pangkaraniwang singsing lang yan. Bakit mo sinabi? Napangako. At isa pa. Sinong nagpahintulot sa pagkalat mo? Lola mo ang may pakana. Paghiwalayin ka niya. Para pakasalan ako. Kung hindi, paalisin ko siya. Huwag kang maglakas loob. Hindi mo pa pag-aari ang kumpanya. Makinig kayong lahat. Si Q Lingxi ang legal na asawa ko. Ang First Lady ng Jiang Sheng Group. At ikaw, ngayon umalis ka ng kusa. O tatawagan ko ang gwardiya para paalisin ka. Kuya Hao-yu, papaalisin mo ako. Ano bang maganda sa babaeng ito? Ipagtatanggol mo pa siya. Pinaalalahanan na kita. Kapag minura mo pa siya, hindi ako magdadalawang isip. Jiang Hao-yu, magsisisi ka. Wala na ba kayong trabaho? Lindsay, hindi ko ibinigay ang singsing na yon. Regalo lang yun ng lola ko, hindi yon engagement ring. Niloloko ka niya. Presidente Jayang. Engagement ring ba yan? Bakit ka napapaalam pa sa akin? Niloko niya ako. Ikaw rin, nanloloko ka rin. Presidente Jayang. Sihi ng Jiang Sheng Corporation. Bilyonaryong sumasakay sa e-bike ko. Nakatira sa maliit. Masaya ka sa mga bagay na ito. Masaya ka ba? Isang mayamang prinsipe na gustong magpakaranas ng hirap naming buhay. Ganyan ba yun? Hindi ganon. Araw-araw nagbabayad utang. Para sa'yo, tanga lang ako. Ano ba tingin mo sa akin? Isang papet na pinaglalaruan. Ayaw kong maging asawa ng mayaman. Mahal. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Tapat ang intensyon ko. Tapat ka ba talaga? Araw-araw tayong magkasama. Bakit mo itinago ang totoong pagkatao? Bakit? Natatakot ka bang agawin ko ang yaman ng pamilya Jaya? Mahal. Aminado ako, hindi kita pinagkatiwalaan noong una. Takot akong katulad ka ng ibang babae. Lumapit sa akin dahil lang sa yaman ng pamilya Jiang sa katayuan ng angkan Jiang. Ngunit habang tayo'y magkasama, napagtanto kong iba ka sa kanila. Ngayon, tunay kitang minamahal. Mahal. Mga babaeng pumaligid sa akin noon. Lahat ay dahil sa yaman ng pamilya Jiang. Sa katayuan ng angkan Jiang. Pati si Yuxing Yuan. Gumamit ng iba't ibang paraan para mapalapit. Para lang makakuha ng puhunan mula sa Jiang Corp. Walang tunay na nakakaintindi sa akin, nagmamalasakit. Ang iniintindi lang nila ay ang aking pagkatao at katayuan. Kung gaano ako makapagbibigay ng pakinabang, ikaw lang. Ang tunay na nagmamahal sa akin. Mula ngayon, hindi na ako maniniwala sa mga salita. Mahal. Ibukas mo ang pinto. Mahal. Saan ka pupunta ng mag-isa? Kahit ano ang hilingin mo, ibibigay ko. Bibilhan kita ng 10 diamanteng singsing. Ayaw ko sa mumurahing singsing mo. Naku. Saan masakit? Ang sakit ng kamay ko. Ito ang kamay. Masakit din ang puso ko. Hanggang ngayon, nagbibiro ka pa? Mahal. Sa gabi na to, saan ka pupunta mag-isa? Pwede ba akong umuwi na? Kung hindi na pwede, aalis na ako. Lanan. Lanan. Mahal, nasa labas pa rin ako. Buksan mo na ang pinto. Mahal. 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 Umalis ka.
Jiang, kumusta, Boss Jiang? Sila, hindi ka nila papapasukin. Kung ganyan na ang desisyon mo, at ayaw hiwalayan ng babaeng iyon, huwag kang magtaka sa magiging kalagayan mo. Ang ibig mong sabihin, paalisin mo ako sa Gemsheng. Huwag mong kalimutan. Nasa akin ang karamihan ng shares. Tagapamahala ka lamang. Paano ko makakalimutan? Nang pumanaw si Lolo, pinaalis mo kami sa mga shares. At balak mong ipagbili ang kumpanya. 7 taon kong pinaghirapan. Ang Jiangsheng na ito. Kaya, nagmalaki ka sa kontribusyon mo, at sumuwi sa utos ko. Gusto ko lang mahalin ang minamahal ko. Kahit karapatang ito ay wala ako. Ikaw, hindi lang personal na usapin, kundi pati kinabukasan ng kumpanya, at kapakanan ng lahat. Isang babae lang. Pinabayaan mo ang lahat. Hindi akong kasangkapan sa negosyo. Ang kasal ko ay hindi paninda para sa pakinabang ng kumpanya. Walang utang na loob, walang kwenta, napakasama mo. Kung ganoon, mula ngayon, wala ka nang makukuha. Kahit sentimo mula sa kumpanya. Ipapa-freeze ko lahat ng cards mo. Pag wala ka ng pera, paano ka pa magmamahal? Hindi na ako. Ang Jen Haoyu ng 7 taon na nakalipas. Ngayon, hindi mo na ako mapapasunod. Ikaw, oh. Ikaw, oh. Ikaw, oh. Tagapangasiwa. Bakit kayo nandito? Ginoong Pangulo. Sa wakas, hinanap mo rin ako. Inilagay nila ako bilang gwardya. Mukhang nadamay ka rin sa akin. Mag-focus ka muna sa pagbabantay. Hintayin mong maibalik ko ang lahat. Sisiguraduhin kong mababalik ka. Ginoong Pangulo. Huwag ka nang umiyak. Oras na para magtrabaho. Galing ako sa punong tanggapan. Hulaan mo ang nakita ko. Ano? Nakita ko si Asistente Chen. Yung assistant ni Presidente Jiang. Nasa ilalim ng gusali ngayon. Naghahanap buhay bilang gwardiya. Grabe naman. Naiinis si Presidente Jiang kaya siya tinanggal? Hindi ganun. Nasuspindi rin si Presidente Jiang. Ano? Nasuspindi rin si Jiang Hao. Ting Yu. Pumupunta pa ba si Haoyu sa opisina? Alam mo ba kung saan siya? Matagal nang hindi pumapasok si Haoyu. Malamang kasama na naman yun ng babaeng yun. Tanga mo. Paano nangyari? Ayaw pang magbago. Wala pa ring pake sa negosyo. Yang dalawang yun. Huwag ninyong isiping makatatakas kayo. Makakatakas lang kayo sa akin. Nandito ka na pala. Bianggi ng Giang. Hindi ko inaasahang naalala mo pa ako. Talagang hindi ko akalain. Ang angkan nating mga Jiang, maraming mansyon ang pag-aari. Dito pa tumira ang apo ko sa sira-sirang bahay na ito. Talagang, nababaliw sa pag-ibig. Kahit ang aso ng mga Jiang. Hindi G na ganyan. Ano naman kung sa mansyon, nawawalan ng kalayaan? Kahit sa aso hindi ganyan. Ang talas ng dila mo. Diretsohin na natin ang usapan. Magkano ang gusto mo? Para iwan ng apo ko. Dumating na nga. Magkano ang alok mo? Ang nag-iisang tagapagmana ng angkan Jiang. Makakapag-asawa. Sa isang hamak na babaeng ito. Huwag mong isipin na ang marriage certificate ay makakapasok ka sa pamilyang Jiang. Iwan mo na ang mga malabong pangarap mo. Kung ikaw hindi masyadong sekip, maibibigay ko ang hiling mo. Kanina mo pa sinasabi, asawa ko lang ang tagapagmana ng Jiang. Kung mabubuhay ako ng sapat, lahat ng Jiang ay mapapasa akin. Ang ibinibigay mo ngayon, hindi man lang abot ng baon ko sa hinaharap. HMPH. Mukhang ang ambisyon mo ay talagang malaki. Huwag mong kalimutan, may utang ka sa akin, 10 milyon. Naalala mo na. Ang pabang ang iyong nabasag. Deka libre sa mundo, iisang kopya lamang. Huwag isipin na wala akong hihingin. At panatag kayong lahat. Kung di mo iiwan ang apo ko,
Ngayon din. Bayaran mo agad ang utang. Ang utang niya, ako ang magbabayad. Ikaw, oh. San ka kukuha ng pambayad? Huwag mong kalimutan. Hindi ka na general manager ng Jiangsheng. Magtrabaho para magbayad. Magtrabaho para magbayad. Ikaw, oh. Gusto mo ba akong patayin? Sige. Tingnan natin kung kailan kayo susu. Bakit ka naman pumunta dito ulit? Bakit mo pinipilit ang ganito? Gipit ka ba sa pera? Doble ang sahod sa night shift. Magpalit ka na ng damit, nakapalista na ang pangalan mo. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Opo, ako nga. Malubha na ang kalagayan ng pasyente. Kailangang operahan agad. Ano? Kung maantala, permanenteng brain damage ang mangyayari. Di operahan na siya agad. Ako ang kamag-anak niya. Asawa ko niya. Saan ako pipirma? Pipirmahan ko na ngayon. CJ, bibilisan namin ang paghahanda. Para sa operasyon, pumunta muna kayo sa cashier. Magbayad kayo ng operasyon. Magkano ang babayaran? Kailangan ng 1 milyon. 1 milyon? Doktora, pwede bang operahan muna bago magbayad? Kukuha ako ng pera ngayon. Regulasyon ito ng ospital. Ha? Pakiusap po, doktora. Tulungan ninyo ako. Sisiguraduhin kong magbabayad agad. Pakiusap na po. Maari ba ninyo akong tulungan? CJ. Maghanda ka na. Tara na. Nay, nasa bingit ng kamatayan si Haoyu. Kailangan ng emergency surge. Pakiusap po, iligtas ninyo siya. Nay. Iniligtas mo na siya. Gagawin ko ang anumang gusto ninyo. Ito ay para sa iyo. 10 milyon dito. Narito ang pera. Lola, anong ginagawa ninyo? Hindi tatanggap ni Lam Ilay ang pera ninyo. CJ. Lam Ilay, huwag mong tanggapin ang pera niya. Binayaran niya ako para layuan ka. Ito ay 10 milyon. Perang hindi ko makikita sa buong buhay ko. Bakit ko tatanggihan? Gusto mo bang maghirap tayo habang buhay? No nagsisi ka pa ng Jiangsheng, itinatago mo ang totoo mong nagpapanggap na mahirap. Ilang beses ka nang nahalata, makakapagkunwari ka pa? Naglalaro lang ako sa iyo. Lam Ilay. Anong sinasabi mo, Lamye? Sana'y maging tapat ka. Tungkol sa iyong totoong pagkatao, hindi ako nagpakasasa sa iyong kayamanan. Sino nang mag-aakalang adik ka sa pagpapanggap? Pinahirapan mo ang buhay ko. Ang pinakamahal mong regalo sa akin, electric bike na 5,000 lang. Lam Ilay. Hindi totoo yan, Lam Ilay. Hindi ganon. Nahayag na ang tunay mong pagkatao. Ngayon, hindi ka na ang ifi ng Jiangsheng. Sa tingin mo, habang buhay akong maghihirap. Mas mabuti pang tanggapin mo ang 1 milyon at lumayo ka. Lam Ilay. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong iwan ako? Hanggang ngayon, di mo pa nakikita ang totoo niyang mukha. Lumapit siya sa'yo, napangasawa ka. Lahat yun para sa pera ng angkan natin. Hindi totoo yan. Ibang tao si Lam Ilay. Mahal niya ako. Hindi siya pera ang habol. Lam Ilay. Mga sinabi mo ba noon, puro kasinungalingan? Hepe, alis na tayo. Nahanap na ba natin si Lindsay? Bili ni Madam. Uuwi ka muna para magpahinga. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita agad. Bakit ka nandito? Kamusta kalagayan mo? Bakit kasama mo siya? Boss ko na siya ngayon. Boss mo. Nagsasaya sa mall kasama boss. Kasama mo lalaki, dahil lang sa mga bagay na to. Mga mamahaling gamit, may babae bang ayaw? Gold digger ka palang peke.
Kay Jiang Haoyu ko lang gusto. Kayang bilhin ang buong mall para sa babaeng mahal ko. CJ, bibilhan kita. Mananatili ako sa'yo. Pera lang pala habol mo. Nagkamali ako sa'yo. Gaya ka lang ng iba. Hindi mo ako tunay na minahal. Kung ganon, maghiwalay na tayo. Pumirma ka na. Hindi na ako asawa ni Jiang Haoyu. Madali ka lang palang pumayat. 10 milyon mula sa lola mo ay sapat na. Pwede mo sana akong kausapin. Halimbawa, walang hiwalayan kung wala ang 50 milyon o kaya naman 100 milyon. Nakalimutan mong bilyonaryo ako sa Gemcheng. Dapat kinuha mo lahat ng pera ko. Para hindi ka na umasa pa sa mga lalaki. Mabubuhay kang parang nasa panaginip. MS, ang ganda mo sa kasuotang pangkasal. Walang katulad na kagandahan. Lindsay, Mr. Haoyu, maganda, di ba? bakit ikaw? Bakit may amoy ka nitong pabango? Mabango ba ito? Kung gusto mo, gagamitin ko ito araw-araw. Itatanong ko uli, bakit may ganitong pabango? Pabango lang naman ito. Ayaw mo ba? Eh di hindi ko na gagamitin. Bakit mo ako sinisigawan? Ito ba ang bagong produkto ng kumpanya mo? Akala ko mabango kaya. Sinubukan kong gamitin. Assistant Chen. Sino nag-aproba ng produksyon nito? Ang prototype na ito ay iniwan ni Kiyo Lingxi bago siya umalis. Inaprubahan ni Director Chen. Kaya nilabas na sa market. Si Director Qian. Sino nagpahintulot sa kanya magdesisyo? Itigil ang produksyon agad. At kumpiskahin ang lahat ng stock. Siguraduhin lahat. Dalhin sa aking mansyon. Hindi ko papayagang kahit isang bote ang mapunta sa ibang tao. Walang dapat magsuot ng pabangong gaya kay Lingxi. Opo, siye. Ipagbabawal na ang pabango mong ito. O kaya, ikansela ang kasal. Si Kiyo Lingxi na naman. Naalala mo pa rin siya, Haoyu. Kung ganun, papanaginipin ko siyang mawala. Yun pala. Hindi siya pumasok sa Song Siming Corporation. Ginoong Pangulo, desisyon na po natin ito. Huling pagkakataon na tayong lalapit binibining ko. Tuparin mo ang pangako sa pamilya. Sa pagkakataong ito, magpaalam na tayo. Pagkatapos mong umuwi, pipirmahan mo na ang kasulatan sa paghihiwalay. Bakit ang tagal niya? Di pa rin lumalabas? Bantayan mo dito, pasukin ko para tingnan. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bumaba ka rito. Ano nang kalokohan to? Pasok ka na at magpakabait. Pakawalan mo ako agad. Nandito na ang taong sinabi ko. Magaling ang gawa mo. Handa na ba ang lahat? Narito na. Mabuti. Tingnan natin kung may sasagip sa'yo. Ko Lingxi, sinira mo ang buhay ko. Ito ang nararapat sa'yo. Ha 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 ha, kayong dalawa.
Gapyusin niyo siya. Hindi pa rin nakakalimot si Hauwu sa mukha mong to. Pag nagninggis na tong mukha mo, tingnan natin si Hau kung magpapakatotoo pa siya sa'yo. Bakit naparito si Hauwu? Anong sinasabi mo? Ikaw ba ang nagdala sa kanya rito? Syempre hindi ako. Huwag mong sabihin kay Hauwu na nandito ako. Kung tatakas ka ngayon, kahit isang hibla ng buhok mo'y hindi masisira. Sa susunod, baka hindi ka na muling mabigyan ng pagkakataon. Ganun lang ba kadali para sa iyong sumuko? Kung malalaman ni Hauwu na ako ang may gawa nito, tiyak niyang ikakansela ang kasal. Huwag mong gagawin iyon. Huwag mo siyang pagbibintangan. Wala ka talagang kwentang babae. Ngunit si Kiyo Lamhay, habang nandito pa ako ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Haha. Ngayon, mamamatay ka. Jaya Ningze, nababaliw ka na ba? Kalagan mo ako ngayon. Pagkalag ko, hindi kita i-report. Kalagan mo na ako. Tigilan mo ang pag-alog. Walang saysay ang paglaban mo. Huminahon ka na. Mamamatay ka ngayong araw. Walang takas sa kamatayan ngayon. Ahahaha. Lamhay. Huwag kang gagalaw. Umurong ka. Masisunog lahat pagdating ng ilang saglit. Wala na siyang kinalaman sa iyo. Bakit mo pa siya ililigtas? Gusto mong masunog kasama niya. Huwag kang lalapit. Takbo na. Walang silbi iyan. Walang kwenta ang paglaban mo. Ayos ka lang ba? Okay ka lang. Tara na. How you? Hindi dapat mamatay ang lalaki. Bakit mo? Mahal. Malamang mamamatay na ako. Mahal. Hindi pa ako pumirma ng annulment. Kaya habang buhay tayong magkasama. Gago ka. Stang ina mong gago ka. Mahal. Mahal mo pa rin ako, di ba? Mula nang umalis ka, hindi kita nakalimutan kahit saglit. Mahal ko. Kahit pera ang gusto mo. Ano ngayon? Ibibigay ko lahat ng ari-arian ko sa'yo. Basta't huwag mo akong iwan. Mahal ko. Huwag mo sana akong pabayaan. Tanga talaga ako. Noong araw na iyon, nilinlang kita. Hindi ko kinuha ang 1 milyon ni Lola. Hinawakan ko lang ang card na iyon. Para magpanggap sa harap mo. Kailangan mo ng pera sa operasyon kaya nakiusap ako kay Lola. Ang kondisyon niya ay iwan kita. Kaya napilitan akong magpanggap sa kanya. Kaya mahal ko. Mahal mo pa rin ako, di ba? Mahal na mahal kita. Hindi nagbago. Pasensya na. Hindi na siguro ako makakasama mo pa. Hoe. Lam Ilay. Anak. Gising ka na ba? Kumusta na si Lam Ihe? Ayos lang si Lamhay. Huwag kang mag-alala. Sa ilang araw, isasama kita bisitahin siya. Assistant Chen, GM Jang. paano mo kami natagpuan? GM Jang. Nakalimutan mo ho, may GPS tracker ang sasakyan mo.
Salamat sa'yo. Anak, nagluto ako ng paborito mong ribs. Tikman mo. Nanay, gusto kong makita si Lam Yi ngayon. How you? Ganap ka na bang gumaling? Nanay, hindi pa ganap gumaling si How. Kailangan pa niyang mag-bed rest. Inang mapagmahal. Nag-anak ng suwail. Ang pag-uugali niya. Dahil sa sobrang pag-spoil mo. How you? Hindi ko nakalimutan ngayon. Ngayon ang kasal namin ni Tin Uyen, di ba? Ano? Lola, hindi mo ako gagapusin papunta sa kasal. Ako, talagang ganun ang plano. Gapyusin niyo siya. Mga kagalang-galang na panauhin, bigyan po natin sila ng mainit na palakpakan. Palakpakan natin ng magandang nobya. At ngayon, ang makisig na nobyo ay inaanyayahan nating umakyat sa entablado. Binibining Yuxing Yuan. Nais mo bang pakasalan si Ji Jiang Haowo bilang kanyang asawa? Oo, payag ako. Ginoong Jiang Haowo, nais mo bang pakasalan si Binibining Yuxing Yuan bilang iyong asawa? Ayaw niya. Lindsay, Hudas ka. Inagaw mo ang asawa ko. Nagsalita na si Zheng Jianing tungkol sa sunog. Malapit nang dumating ang mga pulis. Hugh Lindsay. Nais kong manatili sa piling mo magpakailanman. Payag ka ba? Payag ako.